Hey guys! Welcome back sa ating PHP tutorial series. So this is part 6 and for today, we will be talking about associative arrays. Right after this intro. So guys, ito ang tutorial flow natin for today. So number 1, pag-uusapan natin kung ano ba talaga si associative arrays, and then kung paano siyang gawin, kung paano siyang i-read, paano siyang i-update, at kung paano mag-delete, at also kung paano i-sort yung associative arrays natin. And of course, we will be having our tutorial challenge at the end of this tutorial. So without further ado, let's begin. So guys, let's talk about associative arrays. So last time, kung naalala nyo sa last episode, we have talked about indexed arrays, which is gumagamit siya ng indices. Pero ngayon, ito associative arrays, variable din siya na nakakapag-store ng multiple values, pero yung values natin will have a key value pair instead of an index. So each element will consist of a key and its equivalent value. Mas maiintindihan niyo yan pag nakita nyo yung itsura ni associative array. So kung makikita nyo guys, ganito gumawa ng associative array. Same with the index array, meron two ways kung paano gawin to. Yung una is using array, tapos yung parentheses, and then yung pangalawa is yung square brackets natin. Kung napapansin nyo guys, we have two persons here. So kung makikita nyo, nagkabaliktad lang, eti person 2, eti person 1. Kung nakikita nyo guys, yung unang variable natin na person 2, nakapalibot sa array, then may parentheses, in-enter lang natin to para hindi sobrang haba, pero okay lang din yan kung dire-diretso dito. Pero kung mapansin nyo guys, ito yung tinatawag natin na key value pair. So paano siya naging key value pair? So makikita nyo, ito nakalagay first name, yun yung key niya, and then equals greater than sign, ito naman yung value niya. So first name is Alinir, and then comma, then sa makakita nyo sa pangalawang line, last name, tapos ang value niya is SDPT. So ito yung key, ito yung value, and then itong age, ito yung key, ito yung value. So kung mapansin nyo, para siyang isang object pagkatawagin, no? So kung makikita nyo dito sa pangalawang way naman, gumagamit naman tayo ng square brackets. So kung makikita nyo, ito yung key, ito yung value, ito yung key, ito yung value, at ito yung key, at ito yung value. So kung napag-aralan nyo yung JavaScript natin, mukha siyang JavaScript object notation, pero hindi. Okay? So, makikita nyo, kailangan lang may comma every time na matatapos yung isang element natin. So, ito yung isang element natin, ito yung unang element, ito yung pangalawa, ito yung pangatlo. So, ito yung key, ito yung value. So, kaya tinawag siya na key value pair. So, itry natin to sa ating VS Code para mas maintindihan natin. Let's go. So, guys, welcome back sa ating VS Code. So, kung makikita nyo, binuksan ko na yung sump ko, in-start ko na yung Apache, and of course, sa right side, inopen ko na yung aking project. And dito sa left side natin, nandito yung VS Code ko kung saan dito ako magko-code ngayon ng PHP natin. So ngayon guys, let's actually create an associative array. So ang gagawin ko is gagawa lang ako ng variable na person and then equals, gamitin natin yung first way. Gagamit tayo ng array, then parentheses. And then gawa tayo ng associative array sa loob nito. So ngayon guys, ang gagawin natin, kailangan natin ng key and then kailangan natin ng value. So for example, double quotes, first name, ito yung key natin, then equals, greater than sign, yung value natin, for example, David. So kaya guys, tinawag to na associative array kasi we can associate the key with the value. So, ibig sabihin, at yung first name niya si David. So, nagme-make sense siya. Dalagyan natin ng comma, last name, equals greater than sign, SDPT. Pwede nating ilagay sa one line yung associative array natin. Unlike dun sa nakita natin sa example sa PowerPoint, naka-enter siya. So, kung makikita nyo dito, pwede pa akong maglagay. For example, age equals greater than sign, 29. So, kung makikita nyo, we have 3 elements sa loob ng associative array natin, each with key value pairs. So, kung makikita nyo, ito first name, ito last name, ito age. Of course, kung mapapansin nyo, mahirap siyang basahin. Kasi nga guys, mas maganda kung naka-enter siya. So, kaya siya ine-enter. Ang gagawin nyo, para maayos yan, i-enter nyo yung pinaka nasa dulo ng ating array, yung ating parenthesis, saka yung semicolon. Tab nyo para pumantay dito sa ating pinaka-variable, and then i-enter nyo yung kada key value pair. So, every time na magka-comma tayo, enter, then comma, then yung enter natin. Ayan. So, para madali siyang basahin. So, ngayon, pag magdadagdag ako, for example, makita nyo comma, and then occupation, and then equals greater than sign, for example, developer. And take note, guys, lagi dapat may comma after nung key value pair na except dun sa nasa dulo. Okay, so kung makikita nyo guys, take note, pwede kayong magkaroon ng number na value dito sa ating value, of course. Pwede din, for example, maging boolean yan. So kahit anong data type, pwede nyo ding ilagay dito sa associative array. So ngayon guys, dito naman sa keys natin, so kung mapansin nyo kasi yung keys natin, puro string siya. Pero guys, pwede din maging numbers yan. For example, 4, 5, 3, 4, 6. So this can be associated with this. Pero of course, kadalasan naman, ang ginagamit natin as keys ay strings kasi nga gusto natin may association yung key natin dun
dun sa value natin, mapapansin nyo kadalasan naman ang gamit is string kasi dinidescribe neto yung kanyang value. So with that guys, ganyan lang gumawa ng associative array using the array method. Yung isa naman gagawa tayo ng isa pa, product, then equals, gagamitin naman natin yung ating square bracket. And then semicolon, enter natin, and then we can just add a key value pair ulit dito. For example, name, and then equals greater than sign, sabihin natin milk yung kanyang product name. And then comma, para makagawa ulit tayo ng bago, price equals greater than sign 24.35. Comma ulit. And then dito naman sa baba, QTY, and then equals greater than sign 5. Comma ulit, is perishable. Ibig sabihin ko napapanis ba, equals greater than sign, sabihin natin true. So yan guys, meron na tayo ngayong isang product and meron din tayo isang person using the associative array. So ito yung two ways of creating associative array. Ngayon guys, nung nakakaraan, dun sa ating index array, pagka in-echo natin yung isa dito, for example, yung $sign person, try natin siyang i-echo. Kung makikita nyo, in-echo ko si $sign person. So dito na lang natin ilagay sa taas. Yan. So in-echo ko tong nasa taas na array na to. So pagka sinave ko to at nireload ko, mapapansin nyo, mag-error. Kasi bawal natin i-convert yung array into string. So bawal yon. Pero guys, meron niyang way para makita nyo agad yung mga laman sa loob. You can actually use the var_dump. Kung naalala nyo yung var dump, ang ginagawa ng var dump is, syempre hindi nyo na kailangan i-echo to. Alisin nyo na i-echo. Ang ginagawa ng var dump is pinapakita kung ano yung type nung data nung isang variable. So since array to, kung makikita nyo, pag sinave ko to at nireload ko, ayun, madadump natin yung laman nung person na array natin. So medyo mahirap siyang basahin, pero tinan nyo mabuti. Pagka in-analyze nyo, so yung array na to may 4 daw na element. So yun yun, ito yung first name, yung last name, yung age, tsaka yung occupation. So makikita nyo, ito yung first name, ang laman niya is David. Ito yung last name, ang laman niya is SDPT. Ito yung age, ang laman niya is 29, and ito yung occupation, ang laman niya is developer. So this is just a fast way kung gusto nyo basahin yung laman ng ating array at makita yung laman niya as in. So lagay natin doon sa product din, try natin dito. So gawa tayo dito ng var_dump and then yung product naman natin. Then semicolon, save. And then, i-reload natin. And makikita nyo, same with the person. Makikita nyo, array, 4 yung laman. Merong name. Ang name niya is milk. Yung price is 24.35. Yung quantity is 5. And then, yung is perishable is true. So, kung makikita nyo, nakikita nyo pati yung kanilang mga data types. So, this is a fast way para mabasa yung isang associative array. And gumagana din to guys sa indexed array. So, pwede nyo i-try yun dun sa kabilang array natin. So, with that guys, lipat na tayo sa pag-aaralan natin. Kaya bumalik na tayo sa ating PowerPoint. So, guys, same with the indexed array. We can also use the count function to get the length of an array. So kung mapansin nyo dito, in-echo natin yung count ng person array natin. And ang binibilang dito is kung ilan yung key value pairs natin. So bilangin natin, meron tayong 1 key value pair, 2 key value pairs, and then 3 key value pairs. Kaya pagka in-echo natin yung count na to, ang lalabas is 3. So i-try natin yan agad dun sa ating VS Code para maintindihan natin kung paano gumagana. Let's go. So guys, i-try natin yung count ngayon. So i-count natin yung key value pairs ng product natin na associative array. So gagawin ko lang yung ating echo and then yung ating count, and then sa loob ng parenthesis ng count is ibibigay ko yung array natin na product. And ang bibilangin nito is kung ilan yung key value pairs. So since 1, 2, 3, 4 siya, that pagka sinave ko to and nireload ko to, ang lalabas is 4. So tanggalin natin yung iba, sabihin natin tanggalin natin yung dalawa. So since dalawa na lang key value pair neto, ang mangyayari dyan, pag sinave ko to at nireload, magiging 2. So ganun lang kadali kung paano gamitin si count. So balik na tayo sa ating PowerPoint at tingnan natin yung susunod na pag-aaralan. So guys, let's talk about the structure of an associative array. Kasi last time gumagamit tayo ng index tsaka value. Ngayon kasi, key tsaka value naman. So kung mapapansin nyo guys, etong key natin na una is first name and tumuturo siya sa value na David. Eto namang last name, tumuturo siya sa value na SDPT. And etong age is tumuturo siya sa value na 29. So self-explanatory naman to, kaya kung makikita nyo, arrow yung nasa gitna. So ibig sabihin lang nito, yung first name is David, last name is SDPT, ang age niya is 29. Ganun lang kadali. Ngayon guys, para mabasa natin yung specific na laman ng isang associative array, is ganito gagawin natin. So we need to specify yung key in order to access a certain value. Kung makikita nyo, ang syntax lang is yung identifier ng ating array in square brackets. Instead of index ang ilagay nyo dito, ang ilalagay nyo is yung key mismo. So kung makikita nyo, ayan, example, person is equals to first name David, last name SDPT. So yan yung dalawang key value pairs. And then in-echo natin yung person, first name. So of course, ang makukuha natin dyan is sino? Of course si David, kasi yung key na first name, ang laman niya na value is David. Ganun lang kadali. Konting challenge. So ano yung sagot dito? So of course, kung makikita nyo, ang in-echo natin is yung person age. So of course, dito, ito yung key na age and then ang value niya is 29. So ang lalabas ay 29. So, ganun lang kadali. So, i-try natin sa VS Code dyan para makita natin kung paano siya gumagana talaga. Let's go. So, guys, i-try natin i-access yung isa sa mga key value pairs natin dito sa loob ng associative array na to. So, ang gagawin natin, guys, i-echo ko lang yung $sign product and then square brackets and then ilalagay ko dito yung key na gusto ko. So, ang gusto ko maging key is yung name. So, double quotes, name. And then, save natin. And then, kung makikita nyo, ang lalabas dito ay milk.
pwede nyo gawin yan sa lahat. So, i-echo natin yung isa pa. Echo. So, gagawin ko yung name, gagawin natin price dito. And then, of course, natin, concatenate natin siya sa isang BR. Okay, so, pwede natin gawin yan. Save, and then, reload. Ayun. So, milk, and then yung price na 24.35. So, ngayon, guys, may encounter kayong problem dito pagka gusto nyo ipalabasin yung product name natin sa gitna ng dalawang element. So, for example, mag-echo ako dito ng, of course, gagawa ako ng age 3, sabihin natin age 3, and then sa gitna ng age 3, dito ko ilalagay yung product name natin. So, gagawin ko $sign product, of course, walang problema dito kung variable lang na diretso, kaso associative array to, so kaya kailangan natin ng square brackets, and then ilalagay natin yung key. So, of course, ilalagay nyo yung double quotes and then yung ating name. So, ngayon, this in itself is a problem kasi may double quotes dito, may double quotes dito, may double quotes dito, may double quotes dito. So, meaning, ang kapartner na nito is eto, ang kapartner na nito is eto. So, pag sinave ko yan at nireload ko, mag-e-error yan. Parse error, syntax error, unexpected double quote mark. And guys, syempre isipin nyo, so pwede naman siguro single quote na lang kasi hindi naman pareho. So, pag sinave ko yan at nireload ko, mag-e-error pa rin yan. Parse error pa rin yan. So, ano yung pwede natin gawin kung ganun pala? So, there are two ways. Unang-una, yung pinakamadali, of course, pwede nyo guys, alisin na lang yung ating single quotes or yung double quotes. So, makikita nyo, product, tas name agad. Wala nang double quotes, double quotes. No, save natin yan, tingnan nyo. So, name yung ginawa kong key. Pag nireload ko, ayun, lumabas yung milk. So, walang problema. So, pagka ilalagay nyo siya sa gitna ng dalawang element at nasa loob siya ng string, basta diretso nyo na lang ilagay yung key ng walang double quotes or single quote. Pero guys, then again, bawal nyong gawin yan pagka normal lang. So, kunwari, product, name. Bawal yan. Pagka mag-isa nyo lang siyang i-echo. Pag sinave ko yan at nireload ko, mag-e-error naman yan ngayon. So, undefined constant naman yan. So, ang kailangan nyong gawin is i-double quotes talaga pagka ina-output nyo lang siya ng by itself. So, kaya pagka sinave ko to at nireload, lalabas yung milk ulit. So, ganun lang siya kadali. So, yung pangalawang way, guys, is yung normal natin na way na ginagawa. Yung i-concatenate na lang natin siya. So, paano yun? So, gagawa ko dito ng dalawang double quotes and then concatenate natin and then dalawang double quotes then concatenate natin using the period notations. Inecho ko yung age 3 and then dinagdag natin yung product name sa gitna nila and then kinoncatenate ko ulit yung closing tag ng age 3. Then sinave ko, then reload ko, so gagana din yan. So, either way, pwede nyo naman gawin pero of course, ang preferred way natin is etong normal pa rin yung madali pero alisin nyo na lang yung double quotes kasi mabilis mabasa yung ganito. So, pag sinave ko, nireload ko, wala na problema. So, ganun lang mag-read ng associative array. So, balik na tayo sa ating PowerPoint para mapag-aralan yung next nating pag-aaralan. Let's go. So, guys, pag-aralan naman natin mag-update ng isang value sa loob ng ating associative array. Sabi dito, madali lang, we need to specify yung key ulit in order to change a certain element value. So, for example, guys, kung makikita nyo ito yung syntax, identifier ng array natin, yung key na gusto nating palitan, then equals yung value na gusto nating ipalit. Ito yung example niya talaga. So, kung makikita nyo, may person tayo na associative array dito, and then etong assignment operator, etong equals, makikita nyo yung person, yung first name, pinapalitan niya ng equals to alinear. So, instead of David yung lumabas dyan, magiging alinear na yung laman ng ating key na first name. So, ganun lang kadali palitan. So, itry natin yan sa VS Code para mas maintindihan natin. Let's go. Okay, guys. So, itry natin yung var dump para makita natin yung laman ng lahat. So, var dump natin yung $sign product and then semicolon, save natin and then i-reload ko para makita lang natin yung buo. Makikita nyo, ang price niya right now is 24.35 and then ang gagawin natin ngayon, for example, tumaas yung presyo ng ating product na to. So, ang gagawin natin is $sign product, then square bracket, kukunin key price and then papalitan natin ang laman yan. Sabihin natin nagmahal siya ng doble. So, magiging 50 and assign key price into 50 and then var dump ulit natin ngayon yung ating $sign product at tingnan natin kung ano itsura niya doon sa pangalawa. Save natin, i-reload ko. Kung makikita nyo, ito yung unang array natin and then ito yung pangalawang array. So, kung makikita nyo nung una, 24.35 lang yung ating price pero doon sa pangalawa, ang price na natin ay 50. So, ganun lang kadali. So, para mas makita natin, i-echo ko na lang no instead of var dump. Pinakita ko lang sa inyo para makita nyo yung overall na associative array natin. So, i-echo ko yung ating mismong $sign product price dito. So, yung before and after natin. So, copy ko na lang to dito. So, kung makita nyo guys, dito, pagka inecho natin yung product price, of course, 24.35 pa siya, and then pinalitan ko yung price in midway, and then inecho ko ulit siya. So, kaya pag sinave ko to at na-reload ko, sa una, 24.35 siya, then naging 50 na. So, lagyan natin ng BR sa dulo, that, and then BR, save, reload. Ayun. So, 24.35, and then 50. So, ganun lang kadali magpalit ng gusto nyong value. So, of course, pwede nyo din palitan yan, gawin yung string kung gusto nyo. So, kunwari, ayan, ASD, save ko, reload ko, walang problema dyan, no? Pero, of course, hindi naman magandang practice na palitan
nyo bigla ng data type yung value ng isang key natin. So, since si price is number yan, of course, dapat number din ipapalit. So, yun lang. Balik na tayo para makita pa natin kung paano magdagdag naman ng elements dito sa associative array. Let's go. So, guys, let's talk about naman kung paano magdagdag ng element dun sa ating associative array. Meron tayong two ways dito kung paano magdagdag. Yung una is paggamit ng non-existent key to add element to the associative array. So, meaning gagamit lang tayo ng key na hindi pa nag-exist dun sa associative array natin and then automatic nang madadagdag yon. Yung pangalawa naman is pwede natin gamitin yung shorthand na addition operator. So, kung naalala nyo to, pinag-aralan to dun sa numbers and operators natin na tutorial. Kung makita nyo yung array lang natin na identifier, then plus equals and then square brackets, yung key tas yung value pair na gusto natin idagdag. And pwede kayo magdagdag ng kahit ilang key value pair na gusto nyo as long as of course hindi pa siya nag-exist dun sa loob ng ating associative array na. So, natin example niya, for example, guys, meron tayo ditong person na associative array and then gusto nating dagdagan ng age, for example. So, since wala pang age dito, we can just simply assign a new key dun sa ating associative array. So, makikita nyo, person, square brackets, age, and then equals 29. Automatic na madadagdag tong age dun sa loob netong associative array na to. Or, we can also use the plus equals the sign. And kung makikita nyo, person plus equals, and then yung key, and then yung value niya. So, yung key equals greater than sign, value. Then, pwede nyo dagdagan pa dito sa dulo, lalagyan nyo lang ng comma, and then dagdagan nyo pa ng isa pa. Pwede yan kahit ilan yung dadagdag nyo pagka plus equals yung ginamit nyo. So with that guys, itry natin yan sa ating VS Code. Let's go. For this demonstration, gumamit tayo ng bagong array which is person. May first name tsaka last name lang siya. Ngayon dadagdagan natin yan ng mga values. So pero ang gawin muna natin is i-var dump natin yung person dito. Var dump, then $sign person para makita lang natin yung overall na itsura niya pagka sinave ko at na-reload ko. Ayan. So meron tayong dalawang laman sa array natin. First name tsaka last name lang. First name is David, last name is SDPT. So ngayon guys, for example, gusto nating dagdagan yan. So, gagawin natin, $sign person, and then per brackets, idadagdag lang natin yung non-existent key. So, for example, yung age. Since wala pang age na nag-exist dito sa loob nito, we can just simply assign it a new value. For example, 32, then semicolon, then save natin yan. And kung mapapansin nyo, pag nareload ko to in 3, 2, 1, ayun, tatlo na yung laman ng array natin. May first name na David, may last name na SDPT, may age na 32. So, ibig sabihin, ganun lang palang kadali magdagdag. And of course, pwede natin gamitin yung isa pang method, which is $sign person, and then equals, plus equals, which is ito yung addition operator natin na shorthand, then square brackets, and then yung key tas yung value na gusto natin idagdag. So, yung key na gusto ko idagdag, for example, occupation, equals greater than sign, developer. So, ibig sabihin, etong key value pair na to is madadagdag sa loob ng person natin. So, mangyayari dito, pag sinave ko to, at reload ko in 3, 2, 1, makikita nyo, apat na yung laman ng array natin. First name, David, last name, SDPT, age is 32, and then meron na tayong occupation na ang laman ay developer. And of course, guys, you can add multiple values sa loob netong associative array. Mag-enter lang ako, and then ang pwede nyo gawin guys dito is lagyan nyo ng comma, and then ang gawin nyo is dagdag nyo yung pangalawang gusto nyo idagdag. For example, magdadagdag pa tayo ng hobby. Ang hobby nyan ay sleeping, for example. So, ibig sabihin yung person na to, may occupation na developer, and then dadagdagan pa natin ng hobby na sleeping. So, pag sinave ko to at nireload ko, makikita nyo, dalawa na yung nadagdag dun sa ating array. So, makikita nyo 5 na. First name, and then last name, and then meron tayong age, and then may occupation, and then finally, yung hobby natin na bago, which is sleeping. So, ibig sabihin, guys, gumagana yung multiple addition natin sa loob ng ating associative array. So, ganun lang kadali paano magdagdag ng mga values sa loob ng associative array natin. So, balik na tayo sa ating PowerPoint para pag-aralan pa yung kasunod. Let's go. So, guys, let's talk about naman kung paano mag-delete ng laman dun sa loob ng ating associative array. So, meron lang tayo ditong two ways to delete an element dun sa loob ng associative array. Yung una, alam nyo na, which is yung unset, and then yung pangalawa naman is yung array underscore div. Yung unset, guys, i-delete lang niya yung specified elements, and of course, maganda to for the associative array. So, hindi siya ginawa for index array, ginawa talaga siya for associative arrays. Kasi ang gagawin nyo dito, lalagay nyo lang unset, and then yung array, and then yung ating key na gusto nyo i-delete sa loob ng array na yun. For example, array, then first name. So, gusto nyo matanggal yung first name, i-unset nyo lang. And then, lalagyan nyo lang ng comma dito, and then pwede nyo pang dagdagan ng kahit ilang gusto nyo. Pwede yun. Kung makikita nyo guys, dito naman sa pangalawa, meron naman tayong array underscore div, and then ibibigay ko lang yung pangalan ng array, and then comma, square brackets, tas yung mga values na gusto nating matanggal. So, ito naman, bumabase siya, delete the element based on the values. Hindi yung keys ang gagamitin natin, kundi yung values na makikita niya. So, kung makikita nyo, itatry natin to sa ating VS Code para maintindihan nyo. Pero, ito muna yung kanyang syntax. So, kung makikita nyo guys, meron tayo ditong person na may first name, last name, age, saka occupation. And kung makikita nyo, we are deleting using the unset dito. So, ang mangyayari dyan, unset, $sign person, occupation. So, ang dinidelete ko dito, of course, is yung occupation na developer. Okay? So, ganun lang siya kadali.
kadali. Ngayon, dito naman sa array diff, ganito lang kadali yan. Array underscore diff, yung pangalan ng array natin. Then, comma, yung mga gusto nating madelete na value. So, gusto ko madelete yung 29, and then, comma, gusto ko madelete yung SDPT. So, matatanggal yung aking age, at matatanggal din yung aking last name, kasi yun yung value ng dalawa. So, instead of keys, we are using the values naman, para madelete yung isang element. So, ganun lang kadali. I-try natin yan sa VS Code para mas maintindihan nyo. Let's go. So, guys, kung makikita nyo, meron ulit tayo associative array dito na person na may 4 na keys, tsaka value na pair. And kung makikita nyo, vinardump lang natin yun dito sa right side para makita natin na 4 yung laman ng ating array right now, and then ito yung mga laman nun. So yun guys, magdi-delete tayo ng unti-unti. So gamitin muna natin yung unset, no? So gagawin natin unset, and then parenthesis, and then semicolon. Sa loob ng unset natin, kung makikita nyo, humihingi siya ng array. So ibibigay ko yung array na gusto kong alisan, yung person, and then lalagyan ko ng square brackets, ano yung key na gusto kong i-delete. So for example, gusto kong i-delete yung aking age. So ibig sabihin, madi-delete or ma-unset yung aking key na age, so mawawala tong key value pair na to. So kaya pag sinave ko to, and then reload ko to, kung makikita nyo guys, yung array natin na 4, magiging 3 na lang na wala yung age. Makikita nyo, first name, last name, then nawala ni age, occupation na rin nandito. And guys, ang pwede nyo gawin dito is lagyan nyo pa ng comma, and then magdagdag pa ulit tayo ng isa pa. So person, and then lagyan na natin, for example, occupation. Yan. So ngayon, ang dinidelete na natin is, unang-una yung age, and then yung pangalawa yung occupation. Of course guys, pwede nyo ding i-enter to if you want, para malinis tingnan pagka nag-delete kayo. So ito yung dalawa nating i-delete, yung person age, saka yung person occupation. Save natin. Then if I reload this, makikita nyo wala na yung age, wala pa yung occupation, dalawa na lang yung laman ng array natin. First name, tsaka last name na lang. So with that guys, ganun yung unset natin. So burahin ko na to, save ko to para bumalik ulit yung ating age tsaka yung ating occupation. So ngayon guys, gamitin naman natin yung isa, which is yung array underscore diff. So gagawin natin parenthesis and then semicolon. Ang gagawin naman natin dito guys is ibibigay ko yung ating array na person and then comma, gagawa ako dito ng array na pangalawa. Ano yung i-delete ko dun sa loob nung mga to using the value. For example, ang gusto ko i-delete is si David and then comma, yung ating age na 29. So madidelete yung first name, madidelete yung age natin kasi ito yung value naman yung pinagbabasihan niya kung ano yung i-delete. So pagka sinave ko to, dapat mawala yung first name tsaka yung age. So tingnan natin, save, and then 3, 2, 1, reload. Kung makikita nyo guys, hindi siya gumana. Bakit kaya ganon? So mali ba yung code natin? Actually guys, hindi mali yung code natin. Ang ginagawa kasi guys ng array diff is gumagawa siya ng bagong kopya nung array natin na to, kaya hindi nababago yung array na to. So, ang kailangan natin gawin is assign natin ulit yung person dito, then equals, then yung array diff natin. So, para yung bagong array na magagawa dito, na wala yung David at 29, ma-assign ulit dun sa person at mawala na yung dalawang age tsaka yung ating first name. So, ganun lang kadali. So, save natin, and then tingnan ulit natin kung gagana na in 3, 2, 1, reload. Ayun, dalawa na lang array natin na laman. Then, makikita nyo, last name tsaka occupation na laman kasi natanggal na yung ating first name tsaka yung ating age dito. So, ito yung David, yung 29 na delete. So, pwede nyo pang dagdagan yan kahit ilang gusto nyong values. So, ganun lang gamitin yung array diff tsaka yung unset. So, of course, definitely yung unset dito is recommended gamitin. So, yung hanapin yung mismong value, pwede nyo din gamitin yung array diff. Basta make sure na i-reassign nyo yung ating array kasi gumagawa siya ng bagong kopya ng array. Hindi niya binabago yung pinaka-array natin na existing na. So, ganun lang siya. With that guys, balik na tayo sa ating PowerPoint at tingnan naman natin kung paano mag-sort ng isang associative array. Let's go. So guys, pag-usapan naman natin kung paano mag-sort ng isang associative array. So meron daw 4 ways to sort an associative array. Yung una, meron tayong A-sort, which is sort natin yung array in an ascending order by value. So big sabihin yung value yung susundan natin when sorting. Then yung isa naman, AR-sort. So ginagawa naman ng AR-sort is yung kabaligtaran ng A-sort, descending order naman by value. Yung isa naman, K-sort, of course, from the letter K, isosort naman yung array na to in an ascending order by key naman. Yung key naman yung susundan. And then we have the KR-sort, of course, kabaligtaran ng ating K-sort, descending order naman by key. So, yung isa, value yung sinusundan, yung isa, key yung sinusundan. Syempre, kung number yan, syempre by value. Pero kung by letter yan, of course, by alphabetical order ang gagawin yan. So, tingnan natin yung example nito. So, kung makikita nyo guys, meron tayong associative arrays dito, which is meron lang tayong people, and makikita nyo may pangalan, and then, for example, ito yung age nila sa right side. So, syempre, naka-randomize yan. Naka-randomize yung key, naka-randomize yung ating age. So, mangyayari dyan, kung gusto natin siya i-sort
sort by key, meaning nun, yung key yung gagamitin natin, etong si Maye, David, Alinier, and Jmar. Pag ginamit natin yung K-sort, ang gagawin yan is ascending order. So, magsisimula sa pinakamaliit na value up to dun sa pinakamalaking value. So, since si key natin hindi naman number, ang gamit natin is string, ang mangyayari sa K-sort is sort niya yan by alphabetical order. So, mauuna si Alinier, and then si David, and then si Jmar, and then tsaka si Maye pa lang. So, ganun yung gagawin ng K-sort. And then yung KR sort, of course, kabaligtaran lang ng K-sort, magiging descending order, which is kabaligtaran namang alphabetical order. So, mauuna naman ngayon si Maye dito, and then tsaka pa lang si Jmar, and then si David, and then nasa ilalim si Alinier. So, ganun lang gagawin, kabaligtaran lang. Pero dito sa kabila, guys, ang ginagamit naman natin is yung value mismo, yung A sort tsaka yung AR sort. So, kung makikita nyo, pag nag-A sort tayo, magiging ascending yan. So, magsisimula sa pinakabata, so mapupunta si Alinier sa unahan, and then pangalawa is si Maye, and then si David, and then si Jmar yun nasa pinakailalim. Dahil nga, pa-ascending order tayo. So, pinakamaliit, papalaki, gamit yung values naman natin, hindi naman yung keys. Okay, then dito naman sa AR sort, of course, kabaligtaran. So, mauuna naman ngayon dito si Jmar kasi siya yung pinakamatanda, and then pababa si David, and then si Maye, and then si Alinier nasa pinakailalim. Kaya siya naman yung may pinakamababang value ng age. So, kung makikita nyo, ganun lang gamitin, itry natin ngayon yan sa ating VS Code para mas maintindihan nyo. Let's go. So, guys, itry natin yung sorting techniques natin dito. So, kung makikita nyo, guys, meron tayong same example nung nandun sa PowerPoint, and binardump ko lang siya para makita natin yung pagkakasunod-sunod. So, alalahanin na una si Maye, then si David, then si Alinier, and then si Jmar. So, ngayon, guys, gagamitin muna natin yung sorting by keys. So, gagamitin natin yung K-sort. So, gagawin natin, lalagay ko dito, K-sort, then parenthesis, and then semicolon. Sa gitna ng K-sort, isosort ko yung ating people na associative array. Save ko to, guys. So, since key-sort to, ang mangyayari, isosort niya yung mga keys. So, magiging alphabetical tong mga pangalan natin. Instead of si Maye ang nasa una, dapat si Alinier. So, pag sinave ko, reload ko in 3, 2, 1, ayun, makikita nyo si Alinier na yung nasa unahan kasi ito yung A, and then B, C, D, E, F, G, H, I, J, and then K, L, M. So, makikita nyo, ito yung M. So, A, D, J, tsaka pa lang yung M. So, alphabetical order siya. So, pwede din naman kabaligtaran. So, kung gusto nyo, KR sort ang gamitin nyo para reverse naman. So, pagka sinave ko to at nireload ko in 3, 2, 1, ayun, si Maye naman yung nasa una, then si Jmar, and then si David, and then nasa dulo naman si Alinier kasi letter A si Alinier. So, ganun na siya kadali. So, key sort yung ginagamit natin na to. So, ito namang isa is yung A sort naman. Yung A sort tsaka yung AR. So, ang A sort, guys, is gumagamit naman ng mismong value natin. So, since ascending order to, mauuna yung pinakabata, and then yung pinaka nasa ilalim is yung pinakamatanda. So, kaya ang mangyayari, of course, since si Alinier din yung pinakabata, siya yung 21 dito, si Alinier mapupunta sa unahan, and then si Maye yung pangalawa, and then si David yung pangatlo, and then so on. So, pagka sinave ko to, makikita nyo, pag nareload ko to, dapat tingnan natin yung mga values ng ating key. So, makikita nyo si Alinier is 21, and then 32, then 37, and then 43. So, sinundan naman natin ngayon yung pagkakasunod-sunod ng ating value. So, of course, kung gusto nyo reverse, lagyan nyo lang ng R, AR sort, save natin, reload ko, makikita nyo si Jmar naman yung nasa unahan kasi nga siya yung pinakamalaking value. And then 43, 37, and then 32, and then 21. Si Alinier ulit yung nasa dulo kasi siya yung may pinakamababang value na age. So with that, guys, ganun lang gamitin yung sorting techniques natin. So with that, guys, punta na tayo sa ating tutorial challenge natin for today. I hope na magawa nyo to, syempre, using our discussion for today. So with that, guys, punta na tayo sa ating PowerPoint. Let's go. So guys, eto ang tutorial challenge natin for today. So sabi dito, try to do this challenge using the things that you've learned for today's video. So makikita nyo, madali lang to. Gagawa lang daw tayo ng associative array for a video game inventory and di-display lang natin yung content niya one by one and use the key as the item name and the value as yung quantity ng ating item name. So example output, meron tayong gold na 999, may potion tayo na 5, and then may shield tayo na isa, then may sword tayo na isa. So wala namang kailangan ng mga logical output dito, basta gawa lang kayo ng associative array na merong inventory na mga laman and then i-display nyo lang. Ganun lang kadali. So ipost na yung video, guys, itry nyo na yan sa VS Code at I'll be back after a while. Nagawa niyo na ba, guys? If yes, then very good. So kung hindi naman, that's okay. We're going to try to do it together para mas maintindihan nyo. So pumunta na tayo sa VS Code at itry natin tong tutorial challenge natin. Let's go! So guys, itry natin yung tutorial challenge natin for today. So gagawa lang tayo ng inventory system. So sabi dito, gagawa lang ako dito ng associative array. Papangalanan ko lang ng inventory, then equals, square brackets, then gagawa lang tayo ng inventory natin. Sabihin natin gumagawa tayo ng inventory for the Minecraft. So makikita nyo, meron tayo for example na dirt, then equals greater than sign, meron tayo 64 dirt. Then sa pangalawang slot, meron tayo wooden sword na isa lang. And then sa pangatlong slot, meron tayo sabihin nating diamond.
which is meron tayong 48 diamonds dun sa ating inventory slot. So ngayon guys, i-output natin to isa-isa. So madali lang, i-echo nyo lang 'di ba yung $ inventory and then square brackets and then sabihin natin dirt. So pagka semicolon ko to, sinave ko at nireload ko, makukuha ko yung 64. So syempre, manual na lang natin yung laman muna kasi wala pa naman tayong ibang alam na code. So gagawin ko is lalagay ko lang dito dirt and then lalagyan ko lang ng colon and then of course aalisin ko tong double quotes na to para diretso dirt dito. Then pagka sinave ko to at nireload ko, makukuha ko na dirt 64. And then tuloy-tuloy lang, 'di ba? Ang gagawin niyo lang echo, copy ko lang to. Ngayon ipasok natin siya sa age 3 para mas magandang tingnan para nasa loob ng isang element. So lalagyan ko din ng age 3 to. So gawin din natin ng age 3 to. So syempre yung wooden sword tsaka yung diamond, ang gagawin natin lalagay ko dito diamond and then dito wooden sword. So lagyan ko lang din dito ng wooden sword and then dito diamond. Ngayon guys, there's going to be a problem. So ano yung magiging problema natin? So guys, kung makikita nyo dito sa inventory natin na wooden sword, may space yung ating key. So, bawal to kasi. So, pagka sinave ko to at tinignan nyo, i-reload ko, magpa-parse error yan. Syntax error, unexpected string content, double quotes. Kung makikita nyo, expecting square bracket. So, kung makikita nyo, ito yung problema dyan, yung sa wooden sword na part. Ang problema kasi guys, bawal nating lagyan ng single quotes din kasi pag nilagyan ko ng single quotes yan, pag nireload ko, mag-error din. So, ano yung pwede kong gawin para ma-access natin yung wooden sword natin na to? So, yun yung problema. So, yung una, yung iba gagawin, aalisin na lang tong space. So, syempre, gagana yan pag wala na yung space, wooden sword. Pagka pinagdikit nyo, save ko, reload, pwede naman. Kasi ito naman yung magiging output natin, which is yung wooden sword dito. Pero guys, kung gusto niyo talaga namang space dun sa ating key, ang pwede nyo gawin is ilagay nyo sa variable yung ating key, sabihin natin wooden underscore sword, and then ilalagay ko lang dun yung key natin na wooden sword, and then pwede kong gamitin ngayon tong variable na wooden underscore sword para ipalit dito sa loob neto. So yan, nakalimutan natin saglit yung semicolon, save ko to, and then i-reload natin, makikita nyo, gagana yung ating wooden sword na yun, kahit may space pa yung key nyan, basta ilalagay nyo sa variable yung ating key. So, ganun lang gamitin yung mga may space na key. So, gusto ko lang din ituro sa inyo yun, kaya ginawa natin to. So, yung isang way pa is pwede nyo i-concatenate ng manual, of course. Gagamit tayo ng period notation or yung dot notation para mag-concatenate. So, it's up to you. Marami namang way. So, guys, so dito sa ating inventory, we can actually add things, diba? So, for example, gusto natin madagdagan yung inventory natin ng, sabihin natin plus equals, nakapulot tayo ng, sabihin natin steak. Nakapulot tayo ng steak na 5. So, of course, yung inventory natin ngayon, meron ng 5 steak. So, pwede ko nang echo ngayon yung steak natin na bago. Echo ko yung steak dito. Echo, steak, and then inventory steak. Since wala namang space yung steak natin dito. So, yan lang. Save ko to. Then, reload ko. Makikita nyo yung steak natin. Nakapulot tayo ng 5. And so on and so forth. Napakadali lang gamitin netong inventory system na to. Diba? So, ganun lang kadali. So, magagamit kasi natin to for creating an inventory system, si associative arrays. So, that's just an idea. Pero of course, magagamit yan in the future. So, ganun lang guys yung ating tutorial challenge for today. I hope na marami kayo natutunan dito sa ating video na to. So, kung may question kayo, mag-comment kayo sa comment section. And kung naintindihan nyo to or kung meron kayong mga suggestions, of course, mag-comment din kayo sa ating comment section. So, with that guys, thank you very much for watching this video. And as always, I will see you in the next video. Goodbye!